Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating evening devotional na may pamagat na We are to be perfect as Christ is perfect. Na matatagpuan pa rin po sa book na Sons and Daughters of God, dated May 27. At ang ating pong key text ay mababasa sa Hebrews 5:9. Ang sabi dito, "And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him." Sa pagpapatuloy po, sabi dito, "Our Savior took up the true relationship of a human being as the Son of God. We are sons and daughters of God. In order to know how to behave ourselves circumspectly, we must follow where Christ leads the way. For 30 years, he lived the life of a perfect man, meeting the highest standard of perfection." So, si Jesucristo po bilang anak ng Diyos, siya po ay nagpakita sa atin kung paano po dapat tayo mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa kanya pong pamumuhay dito sa lupa, siya po ay gumawa ng pinakamahusay na halimbawa ng pagiging perpekto bilang tao at dapat nating sundan ang pattern o halimbawa na kanyang iniwan sa atin. Sabi nga po 'di ba sa Ephesians 5:1 and 2, "Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos." So dito po, inuutos sa atin na sundan natin ang halimbawa ng Diyos bilang mga anak na minamahal niya. So pinapakita dito na ang ating pag-ibig at pagmamahal ay dapat po magpakita ng halimbawa ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Our work is to strive to attain in our sphere of action the perfection that Christ in His life on the earth attained in every phase of character. So, kinakailangan po na magsikap tayo na maging kasing perpekto sa ating mga kilikilos at asal, kagaya po ng ipinakita ni Kristo noong nabubuhay pa siya dito sa mundo. At sa bawat bahagi ng ating pagkatao, bawat aspeto ng ating buhay, dapat natin gawing modelo si Kristo at subukan natin na tularan ang kanyang pagiging banal at perpekto. At sabi nga po sa Mateo 5:48, "Magpakabanal kayo sapagkat banal ang inyong Ama sa langit." So, nanawagan po dito, no, ang verse na ito ay parang panawagan upang tayo po ay magpakita ng katulad ng katangian ni Jesus na pagiging banal. To go forward without stumbling, we must have the assurance that a hand all-powerful will hold us up, and an infinite pity be exercised toward us if we fall. God alone can at all times hear our cry for help. So, sabi po dito na upang tayo ay makapagpatuloy ng hindi natitisod, kailangan po natin ang katiyakan na may makapangyarihang kamay na handa pong tumulong sa atin at umalalay. At sa panahon po kung tayo man ay bumagsak, andyan po siya, may awa po siya sa atin. Huwag lang po tayong magdalawang isip na lumapit sa trono ng biyaya nang sa ganun ay maka-receive tayo ng mercy and grace from Him sa panahon ng ating pangangailangan. Tsaka kung may mga times na iniiyak na lang natin, yung prayers natin, asahan natin na naririnig niya tayo. Walang iyak na hindi naririnig ng Panginoon. Kaya, huwag tayong tumigil sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. It is a solemn thought that the removal of one safeguard from the conscience, the failure to fulfill one good resolution, the formation of one wrong habit may result not only in our own ruin, but in the ruin of those who have put confidence in us.
So dito po nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na mayroon po tayo sa ating mga desisyon at sa ating mga ginagawa, na kahit ang maliit na pagkukulang o pagkakamali sa ating buhay ay maaaring magdulot hindi lamang po ng ating pagkasira, kundi pati na rin ng pagkasira ng mga taong umaasa at nagtitiwala sa atin. So, ito po ay isang paalala na dapat po nating pagsikapan na maging tapat sa ating mga paniniwala, dahil ang bawat kilos at desisyon ay may epekto po hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa iba. Although hindi naman po talaga dapat na sa tao tayo nakatingin, dapat sa Diyos lang. Pero may mga pagkakataon na ikaw yung ginagamit ng Panginoon na maging channel para ma-bless yung ibang unbelievers. May mga tao na na-convert dahil sa testimony mo, at biglang may pagkakataon na hindi ka naging tapat sa iyong paniniwala. Yung pinipreach mo tsaka yung ginagawa mo ay magkasalungat. So magkaroon talaga ito ng hindi magandang epekto doon sa baguhan pa lang sa pananampalataya. Kaya napaka-importante po na maging aware tayo sa mga ginagawa natin, at maging tapat tayo, maging consistent sa kung ano man yung pinipreach natin. Kasi baka sabihin nung baguhan pa lang na, akala ko ba bawal to? Pero bakit ito yung ginagawa niya? 'Di ba? So, maaaring ang tao na ito ay ma-discourage o mawala ng gana sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, sa halip na tayo pa yung makaakay, baka tayo pa yung magiging dahilan na matisod ang tao na ito. Our only safety is to follow where the steps of the Master lead the way, to trust for protection implicitly to Him who says, "Follow me." Our constant prayer should be, "Hold up my goings in thy path, O Lord, that my footsteps slip not." So, ang atin pong kaligtasan ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Panginoon at sa pagsunod sa kanyang mga utos at mga halimbawa. At ang panalangin po na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagsusumamo para po sa kanyang gabay at pag-iingat sa ating buhay at sa ating lakad bilang isang Kristiyano. Every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection, that we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable. So, napaka-importante po ng pagpapaunlad ng bawat kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos, na dapat nating pagyamanin at pagyabungin ang talento na ibinigay niya sa atin, upang magamit po natin ito sa pinakamahusay na paraan at magamit natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, kahit konti lang yung talent mo, kahit konti lang yung kaya mong gawin mo lang yan para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Dahil kapag nagsumikap tayo na makapagbigay kapurihan sa Diyos, siya na po ang bahalang magbigay sa atin ng reward. Dahil sa Kanya po galing ang lahat ng bagay na meron tayo, so dapat lamang po na ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, lahat po ng karangalan at pasasalamat. So, i-cultivate lang po natin kung ano yung mga talents na meron tayo. Kahit tamang marunong ka lang, hindi ka magaling. Pero malay mo in the future, may ipapadala si God na tao na tutulong sa'yo upang mas ma-improve pa, mas ma-develop pa yung talent na meron ka. In order to purify and refine our characters, we need the grace given us of Christ that will enable us to see and correct our deficiencies and improve that which is excellent in our characters. So, pinapahayag po dito na kailangan po natin ang biyaya na ibinibigay sa atin ni Kristo upang mapabuti po natin at mapalinis ang ating mga ugali. At sa tulong po ng kanyang biyaya, makikita natin ang ating mga kahinaan at maituwid natin ang mga ito. And at the same time, mapaganda pa natin ang magagandang aspeto ng ating pagkatao.
So, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kasi we are serving the God of all grace. The Son of God was faultless. We must aim at this perfection and overcome as He overcame if we would have a seat at His right hand. So, si Jesucristo po ay hindi po siya nagkasala at punong-puno po siya ng kasakdalan. At dapat nating sikaping maging katulad niya at pagtagumpayan ang mga pagsubok kagaya ng mga napanagumpayan niya noon nung nandito pa siya sa lupa. Nang sa ganun ay makamit natin ang lugar sa tabi niya sa langit. So, napag-aralan po natin ngayong gabi na ang anak ng Diyos ay perpekto at dapat nating sikaping maging perpekto rin upang makasama siya sa kanyang kaharian. At kailangan po natin ang kanyang biyaya upang mapabuti at mapadalisay ang ating mga karakter. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Ngunit kung may karagdagan kayong mga realizations at insights, ay maaari din po kayong magbahagi. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless.